Ikinulong sa madilim na imbakan, pinagkaitan ng pagkain at pagmamahal. Ganito ang sinapit ng kambal na Valderrama sa kamay ng sariling ama at ng tusong madrasta. Habang nagpapakasa sa alak at luho si Rafael at Talasa, ang mga bata ay nanginginig sa takot sa gitna ng dumi. Hindi sila tao, amihan, mga halimaw sila. Sigaw ni Rafael habang itinutulak ang yaya sa putikan. Sino ang magliligtas sa kanila kung ang mismong haligi ng tahanan ang siyang pumatay sa kanilang pagkabata? Magagawa bang hilumin ng isang estranghero ang sugat na likha ng sariling kadugo? Itapon mo na ang mga tirang pagkain na yan sa aso. Huwag mong ibibigay sa mga halimaw na nasa bodega. Ang boses ni Talasa ay parang talim ng kutsilyong humiwa sa katahimikan ng malawak na kusina ng mansyon. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng habag. Para sa kanya, ang dalawang batang may dugong Valderrama na nakakulong sa madilim na silid sa dulo ng hardin ay mas mababa pa ang halaga kaysa sa mga alagang hayop na binibilhan niya ng mamahaling bitamina. Sa kabilang dulo ng mesa, napatigil ang mga kamay ni amihan. Hawak niya ang isang maliit na mangkok ng mainit pang sopas na maingat niyang inihanda. Hinaluan ang mga gulay na binili niya gamit ang sarili niyang maliit na ipon mula sa probinsya. Naisa na niyang kahit man lang sa gabing ito, malasap ng kambal na sinaluntyan at alon ang lasa ng pagkalinga. Ngunit ang bawat salita ni Talasa ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa naglalayab niyang pagnanais na tumulong. Ramdam ni amihan ang unti-unting panginginig ng kanyang mga daliri. Ang init ng mangkok ay tila hindi sapat upang pawiin ang lamig na nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Napako ang kanyang paningin sa usok na lumalabas mula sa sopas, isang imahe ng pagsisikap na tila mawawalan ng saysay sa isang iglap. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato, ginagawang mahirap ang bawat paghinga habang ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, puno ng takot at hindi maipaliwanag na pait. Bakit ang isang tahanang ganito karangya ay nagagawa ring maging ganito kadyablo? Did you hear me, amihan? O kailangan ko pang ulitin sa wikang maiintindihan ng isang probinsyanang katulad mo? Muling banat ni Talasa habang hinihimas ang kanyang mamahaling singsing. Oo po, ma'am. Halos pabulong na sagot ni amihan. Yumuko siya ng malalim upang itago ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilapag ang mangkok. Ang bawat galaw niya ay tila pasan ang buong mundo. Nang makaalis si Talasa, hindi na nag-aksaya ng panahon si amihan. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi at sa gitna ng pabugso-bugsong ulan, tinahak niya ang daan patungo sa bodega sa likod ng mansyon. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na kahoy ay sumalubong sa kanya. Nang buksan niya ang pintuan, ang mahinang liwanag mula sa kanyang maliit na flashlight ay tumama sa dalawang maliliit na figurang magkayakap sa isang sulok. Sila ay marungis, payat, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot na hindi dapat makita sa mga batang nasa ganitong edad. Luntian, alon, tawag ni amihan sa boses na pilit niyang pinapatatag. Nagulat siya nang biglang bumukas ang malaking ilaw ng bodega. Doon, sa may pintuan nakatayo si Rafael. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila nakatingin sa malayo, at ang kanyang tindig ay hindi matatag. Isang epekto ng mga gamot na ipinapainom sa kanya ni Talasa araw-araw. Sir Rafael, gulat na sambit ni amihan. Gutom na po ang mga bata. Parang awa niyo na po. Kahit itong sopas lang. Tumingin si Rafael sa kanyang mga anak, ngunit walang pagkilala sa kanyang mga mata. Sa halip na yakapin ang sariling dugo, isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-aksaya ng panahon, amihan, sabi ni Talasa. Sila ang dahilan kung bakit wala na ang asawa ko. They are monsters, amihan. Cursed animals. Parang gumuho ang mundo ni amihan sa narinig. Ang ama na inaasahan niyang magiging kalasag ng mga bata ay siya pang nagpapatibay sa kanilang pagkakakulong. Lumapit si Rafael at sa isang mabilis na galaw,
Tinabig nito ang mangkok na hawak ni Amihan. Ang tunog ng pagbasag ng porselana sa semento ay tila tunog ng isang pusong nawasak. Ang mainit na sopas ay humalo sa dumi ng sahig, na sayang na parang ang pag-asa ng kambal. Nanatiling nakatayo si Amihan, ang kanyang mga paa ay nabasa ng tumalsik na pagkain habang ang kambal ay nagsimulang umiyak. Nang tahimik sa dilim, tumingin si Amihan sa naglalakad na palayong si Rafael, pagkatapos ay sa dalawang batang nanginginig sa takot. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Paano nagagawang itakwil ng isang ama ang sarili niyang laman at dugo para lamang sa mga kasinungalingan ng isang babaeng ang puso ay kasing tigas ng bato? Sa gabing iyon, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubong ng bodega, isang panata ang nabuo sa puso ni Amihan sa gitna ng katahimikan at pait. Isang panata na kahit siya ay isang estranghero lamang, hindi niya hahayaang tuluyang malunod sa dilim ang mga kaluluwang ito, kahit pa ang buong mansyon ng Valderrama ang maging kaaway niya. Ubusin mo ang kape mo, Rafael. You need your strength para sa board meeting mamaya. Ayaw nating isipin nila na hindi mo na kaya ang kumpanya, di ba? Ang boses ni Talasa ay kasing tamis ng pulot, ngunit para kay Amihan na nakatayo sa anino ng pintuan ng kusina, ito ay tila bulong ng isang ahas. Pinanood niya mula sa malayo kung paanong ang mapuputing daliri ni Talasa na may mahahaba at pulang kuko ay dahan-dahang naghulog ng isang maliit at kulay asul na tableta sa loob ng tasa ni Rafael. Ang tableta ay mabilis na natunaw, naglaho sa itim na likido na tila isang lihim na ibinaon sa limot. Walang kamalay-malay si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan. Ang kanyang muka ay maputla at tila isang ribulto na nawalan ng kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, ang puso ni Amihan ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento, hindi makagalaw sa tindi ng kaba at galit. Narito siya, isang hamak na yaya, nakasaksi sa isang krimen na dahan-dahang pumapatay sa haligi ng tahanang ito. Ang kabalintunaan ay halos hindi niya masikmura. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ay masayang humahalik sa mga dahon, ngunit sa loob ng silid na ito, ang kadiliman ay unti-unting lumalamon sa isang tao. Napansin ni Talasa ang presensya ni Amihan. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisyon. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nanatili itong malamig at mapanganib. Amihan, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Talasa habang dahan-dahang inilalapag ang kutsara sa platito. Ang tunog ng porselana na tumama sa isa pang porselana ay tila isang babala na umalingaw-ngaw sa buong silid. Kararating ko lang po, ma'am. I-check ko lang sana kung may kailangan pa kayo, sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang apron, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang katayuan. Lumapit si Talasa sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila isang pagtatangka na tapakan ang kahit na anong lakas na natitira kay Amihan. Nang makalapit ito, naramdaman ni Amihan ang amoy ng mamahaling pabango ni Talasa. Mabango ngunit nakakahilo, tila lason na binalot sa bulaklak. Matalino kang bata, Amihan. Huwag mong kakalimutan kung bakit ka narito. You are here to follow orders, not to play detective. Bulong ni Talasa, ang kanyang hininga ay malamig sa pandinig ni Amihan. Ang mga batang nasa shed, huwag mo silang masyadong sanayin sa atensyon mo. At si Rafael, siya ay may sakit. Ang mga gamot na yon, ang tanging nagpapanatili sa kanya. Do you understand? Tumango si Amihan, ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang sigaw ng katarungan ay mas malakas pa sa anumang banta. Alam niyang nagsisinungaling si Talasa. Ang gamot na yon ay hindi para pagalingin si Rafael.
Ito ay para gawin itong masunuring aso. Nang makaalis si Talasa para ihatid si Rafael sa sasakyan, mabilis na kumilos si Amihan. Hindi siya pwedeng tumigil. Sa gitna ng takot, ang kanyang isipan ay lumipad patungo sa dalawang bata. Kung si Rafael ay unti-unting nilalason, paano pa ang kambal na walang kalaban-laban? Bit-bit ang isang maliit na lalagyan ng tubig at ilang piraso ng prutas na itinago niya sa kanyang bulsa, mabilis siyang naglakad patungo sa hardin. Ang putikan mula sa ulan kagabi ay dumidikit sa kanyang mga tsinelas. Bawat hakbang ay tila isang hamon sa kanyang pasensya. Nang makarating siya sa shed, ang katahimikan sa loob ay mas nakakatakot kaysa sa kahit na anong ingay. Binuksan niya ang maliit na bintana. Doon, nakita niya sina Luntian at Alon. Nakaupo sila sa malamig na semento, nakasandal sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay tila mga anino ng mga batang dapat ay naglalaro sa ilalim ng araw. Dahan-dahang inabot ni Amihan ang tubig. "Inom kayo mga anak," pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang himig ng pag-asa sa gitna ng desperasyon. Kinuha ni Alon ng tubig. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig. Uminom siya ng mabilis. Ang bawat lagok ay tila isang tagumpay laban sa kamatayan. Pagkatapos, iniabot niya ito sa kanyang kapatid na si Luntian. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Amihan ang isang bagay na nagpadurog sa kanyang puso. Isang maliit na pasa sa braso ni Luntian na tila bakas ng isang mahigpit na pagkakahawak. "Sino ang gumawa nito?" tanong ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, itinuro nito ang direksyon ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot. Tila nakakita ng isang halimaw na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Biglang narinig ni Amihan ang tunog ng sasakyan na pabalik sa mansyon. Si Talasa. Hindi dapat siya rito. Mabilis niyang isinara ang maliit na bintana at nagtago sa likod ng malalaking puno ng santol. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang kanyang pawis ay malamig na dumadaloy sa kanyang likuran habang pinapanood niya ang pagbaba ni Talasa mula sa sasakyan. Ngunit hindi pumasok si Talasa sa loob ng bahay. Sa halip, dire-diretso itong naglakad patungo sa direksyon ng shed. May hawak itong isang maliit na susi na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang mukha nito ay hindi na ang mapagkunwari at matamis na babae na nakita ni Rafael kanina. Ang mukha nito ngayon ay puno ng galit at isang uri ng kasiyahan na tanging ang mga taong may maitim na balak ang nakakaramdam. Napatigil si Amihan sa paghinga. Ang kanyang kuko ay bumaon sa balat ng puno habang pinapanood ang bawat hakbang ni Talasa. Isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Isang katanungan na tila isang tinik na lalong bumabaon sa kanyang puso. Ano ang gagawin ng babaeng ito sa mga batang wala ng ibang matakbuhan? At may lakas pa ba si Amihan na harapin ang demonyong nakatago sa likod ng magandang mukha bago mahuli ang lahat? "Nanay, huwag po kayong aalis." Ang maliit at paos na boses ni Alon ay tila isang kumpas ng kidlat na nagpatigil sa mundo ni Amihan. Sa loob ng madilim at mabahong bodega, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga siwang ng lumang bubong, ang salitang iyon ay binitay sa hangin. Puno ng pangungulila, puno ng pag-asa. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang magsalita ang bata. At ang tawag na yon ay tila isang gintong kadena na habambuhay na magbibigkis sa kanyang puso sa dalawang batang ito. Dahan-dahang naupo si Amihan sa maruming semento, binaliwala ang dumi na kumakapit sa kanyang malinis na saya. Inilabas niya ang ilang dahon ng sambong na pinitas niya ng palihim sa hardin. Ang amoy ng sariwang halaman ay humalo sa amoy ng alikabok, isang munting paalala ng kalikasan sa gitna ng kulungang ito. Marahan niyang hinawakan ang braso ni Alon na puno ng mga pasang kulay ube at asul, mga bakas ng kalupitang hindi kayang ipaliwanag ng katuwiran.
Hindi ako aalis, anak. Nandito lang si Nanay Amihan. Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng mahahalimuyak na hangin. Sinimulan niyang imasahe ang mga dahon sa bam ng bata. Ang bawat daing ng sakit ni Alon ay tila isang karayom na tumutusok sa kaluluwa ni Amihan. Upang maibsan ang takot ng mga bata, sinimulan niyang himayin ang isang lumang kundiman. Ang himig ng sa ugoy ng duyan ay dahan-dahang umalingaw-ngaw. Ang bawat nota ay tila isang kumot na bumabalot sa panginginig ni Naluntian at Alon. Sa gitna ng kanyang pag-awit, napansin ni Amihan ang isang bagay na nakasingit sa pagitan ng mga bulok na tabla sa sulok ng silid. Inabot niya ito at naramdaman ng tuyong papel sa kanyang mga daliri. Ito ay mga liham, marupok, naninilaw at punit-punit. Nang buksan niya ang isa, ang sulat kamay ay halatang mula sa isang babaeng puno ng pag-ibig, ngunit puno rin ng takot. Ito ang mga huling sulat ng tunay na ina ng kambal bago ito pumanaw. Huwag mong hahayaang makuha nila ang mga bata, Rafael. May balak siya. Ang bahagi ng sulat na tila isang hula mula sa kabilang buhay. Habang binabasa ito ni Amihan, sa kabilang panig ng hardin, nakatayo si Rafael sa balkonahe ng mansyon. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa bodega. Sa isang sandali, ang lason sa kanyang isipan ay tila nahawi at isang imahe ng kanyang mga anak na tumatawa ang sumagi sa kanyang alaala. Humakbang siya pababa, ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na nais bawiin ang pagkakamaling nagawa. Ngunit bago pa man siya makalapit sa bodega, ang marahas na paghawak ni Talasa sa kanyang braso ang nagpabalik sa kanya sa kadiliman. Rafael, darling, saan ka pupunta? Masyadong mapanganib doon, sabi ng doktor. Ang presensya mo ang lalong nagpapalala sa kalagayan nila. Gusto mo bang saktan ka ulit ng mga anak mo? Ang boses ni Talasa ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kahinaan ni Rafael. Sa isang halik na puno ng lason at mga salitang mapanlinlang, muli niyang naigapos ang katuwiran ng lalaki at inakay ito pabalik sa loob ng mansyon. Sa loob ng bodega, hindi alam ni Amihan ang muntik ng mangyari. Ang kanyang pansin ay nakatuon na ngayon sa isang lumang litrato na nahulog mula sa mga liham. Ito ay litrato ng pagkawasak ng sasakyan ng unang asawa ni Rafael. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight, napansin ni Amihan ang isang detalye na hindi nakita ng mga investigador noon. Ang mga kable sa ilalim ng sasakyan ay hindi lamang naputol dahil sa aksidente. Ang mga ito ay may malilinis na hiwa, tila sadyang ginamitan ng matalim na bagay upang masigurado ang trahedya. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Hindi lamang isang malupit na madrasta si Talasa. Siya ay isang mamamatay tao na matagal nang naghahari sa tahanang ito. Napatingin si Amihan, sa kambal na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Ang ulo ni Alon ay nakasandal sa kanyang kandungan. Ang kanilang mga daliri ay magkahawak, isang lihim na wika ng kanilang pagkakaisa sa gitna ng unos. Ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng tunog ng kuliglig. Ngunit para kay Amihan, ang katahimikang ito ay puno ng mga multo ng nakaraan. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang madilim na bintana ng mansyon. Sino ang lalaking laging naririnig niyang kausap ni Talasa sa telepono tuwing hating gabi? Ang boses na tila nagdidikta ng susunod na hakbang sa madugong larong ito. At sa oras na malaman ni Talasa na hawak na ni Amihan ang katotohanan, sino ang magsisilbing proteksyon ng isang hamak na yaya laban sa isang reyna ng kasamaan? Magnanakaw! Isang hamak na magnanakaw sa loob ng sarili kong pamamahay. Ang boses ni Talasa ay pumailan lang sa buong bulwagan ng mansyon, kasing talim ng kidlat
na gumuguhit sa langit ngayong hapon. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Isang galit na tila sadyang inensayo sa harap ng salamin. Sa gitna ng marangyang sala, napapalibutan ng mga mamahaling antigong kagamitan, nakatayo si Amihan na tila isang bilanggo sa harap ng isang malupit na hukom. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungang ibinibintang sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Talasa ang luma at kupas na bag ni Amihan, ang bag na tanging pag-aari ng dalaga mula sa probinsya. Mula sa loob nito, hinugot ni Talasa ang isang kwintas na brilyante. Ang hiyas ay kumikinang, tila tumatawa sa ilalim ng mga luntiang ilaw ng chandelier. Isang matinding kaibahan sa marungis na tela ng bag ni Amihan. Ito ba ang ipinambabayad ko sa iyo, Amihan? Ang nakawan mo ako pagkatapos kitang kupkupin dito? Bulyaw ni Talasa habang iwinawagayway ang kwintas sa harap ng mga katulong na nakayuko at natatakot na madamay. Kaya pala panay ang punta mo sa bodega dahil doon mo itinatago ang mga ninanakaw mo. Napatingin si Amihan kay Rafael na nakaupo sa isang silya sa sulok. Ang lalaki ay tila isang anino lamang sa loob ng sarili niyang bahay. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, hindi gumagalaw. Sa mga sandaling iyon, ang tanging nais ni Amihan ay makita man lang ang isang bakas ng pagtatanggol mula sa lalaking pinagkatiwalaan niya. Ngunit nanatiling pipi si Rafael, tila isang rebulto na walang nararamdaman habang ang kanyang dangal ay dinudurog ni Talasa sa harap ng lahat. Sir Rafael, hindi ko po magagawa iyan. Alam niyo po kung bakit ako narito? Pakiusap ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang tanging hangad ko lang ay alagaan ng mga bata. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Amihan, sapat na malakas upang mapalingon ang kanyang mukha sa isang tabi. Ang init ng palad ni Talasa ay nanatili sa kanyang balat, ngunit ang mas masakit ay ang lamig sa puso ni Rafael na hindi man lang kumurap sa nakita. Huwag mong dungisan ang pangalan ni Rafael sa marumi mong bibig, Amihan. Isang hampas lupa na katulad mo, nakuha pang gamitin ng mga bata para pagtakpan ang pagiging kriminal. Ang boses ni Talasa ay puno ng puot. Ang bawat salita ay tila isang latay sa likod ni Amihan. Ang init ng sampal sa kanyang pisngi ay unti-unting naging isang manhid na sakit. Ngunit ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa kanyang dibdib. Tumingin si Amihan kay Rafael, ang lalaking dati niyang hinahangaan dahil sa tatag nito ay naroon lamang, nakaupo sa kanyang silyang paborito, tila isang anino na unti-unting nilalamon ng kadiliman ng silid. Walang kibo, walang imik, kahit na ang babaeng mahal niya ay dinudurog ang dangal ng taong tanging nagmamahal sa kanyang mga anak. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Amihan ang isang uri ng habag para kay Rafael, hindi galit, kundi awa. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng lalaki, ang pagkalito sa kanyang mga mata na tila may nais sabihin ngunit hindi magawa dahil sa lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kawalang katarungang ito ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa buong pamilya Valderrama na bihag ng isang magandang dyablo. Wala po akong kinuha, ma'am. Alam ng Diyos ang katotohanan, mahinahong sabi ni Amihan, kahit na ang kanyang boses ay basag na sa nagbabadyang iyak. Kung gusto niyo po akong paalisin, aalis ako. Pero huwag niyo pong saktan ang mga bata. Sila po ang tunay na biktima rito. Isang nakakangilong tawa ang kumawala kay Talasa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Amihan at hinablot ang buhok nito. Pinilit na itingala ang mukha ng dalaga. Victims? Ang mga halimaw na yon. Bagay lang kayo sa isa't isa, Amihan. At huwag kang mag-alala. Dahil hindi ka lang basta aalis. Pupunta ka sa lugar kung saan nararapat ang mga katulad mo. Kasabay nito ang pagpasok ng dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso,
Ngunit ang palitan ng tingin nila kay Thalassa ay nagsasabing ang lahat ng ito ay bahagi ng isang madilim na kasunduan. Walang tanong-tanong, hinawakan nila ang mga braso ni Amihan. Ang higpit ng kanilang pagkakahawak ay tila bakal na nagbabaon sa kanyang balat. Isang pisikal na paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan mula sa malayo sa direksyon ng hardin. Isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw. Ito ay ang boses ni Naluntian at Alon mula sa loob ng bodega. Tila naramdaman ng kambal ang panganib na kinakaharap ng kanilang nanay Amihan. Ang kanilang mga kalampag sa pintong bakal ay tila tibok ng pusong nagmamakaawa. Ang tunog ng kanilang pag-iyak ay humalo sa tunog ng papalapit na kulog sa labas ng mansyon, lumilikha ng isang orkestra ng pighati na tila ayaw ng matapos. Bitawan niyo ako. Ang mga bata, kailangan nila ako. Pagsusumamo ni Amihan habang kinakaladkad siya palabas ng pinto. Ngunit ang tanging tugon ni Thalassa ay ang marahas na pagtulak sa kanya palabas ng malaking pintuan ng mansyon. Bumagsak si Amihan sa basang semento ng driveway. Ang ulan ay biglang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang mga luha. Ang bawat patak ng tubig ay kasing lamig ng yelo, nanunuot sa kanyang manipis na damit, hanggang sa maramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Tumayo si Thalassa sa may pintuan, may hawak na payong at nakangiting pinapanood ang paghihirap ni Amihan sa gitna ng unos. Goodbye, Amihan. Sana ay mabulok ka sa selda kasama ang iyong mga kasinungalingan. At huwag kang mag-alala sa mga bata. Sisiguraduhin kong hindi na sila magiging problema pa sa pamilyang ito. Isinara ni Thalassa ang pintuan ng may matinding lakas. Ang tunog ng pagsara ay tila huling hantungan ng lahat ng pag-asa ni Amihan. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, habang ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay kumukutitap sa malayo, naiwang mag-isa si Amihan, basang-basa, sugatan ng puso, at may daladalang masidhing pangamba para sa buhay ng dalawang batang iniwan niya sa kamay ng isang mamamatay tao. Paano niya maliligtas ang mga bata kung ang mismong batas ay nasa panig ng kasamaan? At sa gitna ng lamig ng gabi, mayroon pa kayang pusong handang tumulong sa isang yaya na ang tanging sandata ay ang kanyang wagas na pagmamahal? Siguraduhin mong hindi na sila makikita ni Rafael kahit kailan. Ibenta niyo sila sa pinakamalayong sulok ng Maynila, doon sa kung saan ang buhay ay walang halaga. Ang mga salitang iyon ni Thalassa ay mas malamig pa sa hanging humahampas sa mga puno ng pino sa paligid ng mansyon. Nakadapa si Amihan sa madulas at mabahong putikan, nagtatago sa likod ng makakapal na halamanan, malapit sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga paa ay sugatan, ang kanyang kuko ay puno ng dumi, mula sa pagtakas niya sa sasakyan ng pulis na pansamantalang tumigil dahil sa baha. Habang ang ulan ay walang awang bumubuhos, pinanood ni Amihan ang isang lalaking may madilim na anyo na tumatango sa harap ni Thalassa. Ang planong narinig niya ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dalawang inosenteng bata. Ibebenta sila. Gagawing kalakal ang mga batang ang tanging kasalanan ay ang mabuhay sa mundong puno ng ganid. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang likuran, nararamdaman ni Amihan ang unti-unting pagkadurog ng kanyang pag-asa. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng ginaw, ngunit ang apoy ng galit sa kanyang dibdib ay mas naglalayab kaysa sa anumang lagnat. Naalala niya ang kanyang ina sa probinsya, ang mga turo nito tungkol sa dangal at pagmamahal sa kapwa. Paano niya hahayaang maging biktima ng sindikato ang mga batang tumawag sa kanya ng nanay? Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ang bawat pintig ay isang paalala ng kanyang pananagutan. Sa gitna ng dilim, habang ang putik ay kumakapit sa kanyang mukha, isinumpa niya sa alaala ng kanyang ina na hinding-hindi niya pababayaan sina Luntian at Alon kahit pabuhay niya ang maging kapalit nito. Dahan-dahan, tila isang aninong gumagapang sa gitna ng unos,
Muling bumalik si Amihan sa direksyon ng bodega. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kaba. Ang bawat kaluskos ng mga dahon ay tila isang babala ng kamatayan. Nang makarating siya sa likurang bahagi ng shed, nakita niya ang papasok na mga tauhan ni Thalassa. Wala na siyang oras. Mabilis siyang pumasok sa loob sa pamamagitan ng maliit na butas sa gilid ng pader na ginagamit sa bentilasyon. Sa loob, sinalubong siya ng panginginig ng kambal. Ang dalawang bata ay nakayakap sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay dilat sa tindi ng takot. Habang naririnig ang papalapit na mga hakbang ng mga estranghero. Shhh! Nandito na si nanay. Huwag kayong maingay. Bulong ni Amihan habang hinahatak ang dalawa sa kanyang bisig. Niyakap niya ng mahigpit ang kambal. Pinagsasaluhan ang init ng kanilang mga katawan sa gitna ng malamig na gabi. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ramdam ni Amihan ang mabilis na tibok ng puso ng dalawang bata. Tila mga ibon na naghahanap ng kanlungan sa gitna ng bagyo. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang isang estranghero ay naging tunay na magulang sa pamamagitan ng sakripisyo. Ipinangako niya sa kanila sa pamamagitan ng isang mahinang bulong na muli nilang makikita ang sikat ng araw at ang asul na langit malayo sa laso ng mansyong ito. Ngunit ang katahimikan ay binalandra ng marahas na pagbukas ng pintong bakal. Pumasok ang mga tauhan ni Thalassa, bitbit ang malalaking sako at matatalim na tingin. Walang awang hinablot ng mga lalaki ang kambal mula sa yakap ni Amihan. Isang malakas na tulak ang tumapos sa paglaban ng dalaga, dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa semento. Habang ang paningin niya ay unti-unting nagdidilim, nakita niyang isinasakay ang nagsisisigaw na sina Luntian at Alon sa loob ng isang itim na van na naghihintay sa labas. Sa huling lakas na mayroon siya, hindi sumuko si Amihan. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa madilim na kalsada ng Highlands, pababa ng Maynila, mabilis siyang gumapang at kumapit sa ilalim ng sasakyan sa gitna ng usok at tumatalsik na putik. Ang bawat segundo ay isang pakikipagpatintero sa kamatayan, habang ang sasakyan ay bumibilis sa gitna ng bangin at malakas na ulan. Sino ang mahiwagang lola na binanggit ng mga tauhan ni Thalassa na naghihintay sa kanila sa Maynila? At ano ang kinalaman nito sa madugong nakaraan ni Rafael na pilit ibinabaon sa limot? Habang ang van ay lumalayo sa mansyon, bit-bit ang mga batang ibebenta sa sindikato. Tanging ang ulan at ang determinasyon ng isang babaeng nakakapit sa ilalim ng sasakyan ang saksi sa pagsisimula ng isang mas malaking impyerno. Ang bawat pihit ng gulong sa semento ay tila pagpukpok ng maso sa nananakit na katawan ni Amihan. Nakakapit siya ng mahigpit sa ilalim ng sasakyan. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa tindi ng kaba at pagod, habang ang mainit na usok mula sa tambutso ay humahalubilo sa malamig na amoy ng gabi. Mula sa malalamig na bundok ng Highlands, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin, naging malagkit, mainit, at puno ng masangsang na amoy ng lungsod. Narito na sila sa Maynila, ang dambuhalang lungsod na tila handang lamunin ang kahit na sinong mahina ang loob. Tumigil ang itim na van sa isang madilim at masikip na eskinita sa tondo. Dito, ang mga bahay ay tila nagpapatong-patong, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang malansang amoy ng estero at nabulok na basura ay nanunuot sa bawat hininga ni Amihan habang dahan-dahan siyang bumibitaw mula sa ilalim ng sasakyan. Ang kanyang mga damit ay punong-puno ng grasa at putik. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa dalawang maliit na figurang pilit na ibinababa mula sa van. Sina Luntian at Alon ay itinulak patungo sa isang luma at tila gumuho ng gusali na may karatulang bahay ampunan. Ngunit ang mga rehas sa bintana at ang mga lalaking may bitbit na baril sa baywang ay nagsasabing
Ito ay isang impyerno sa gitna ng lupa. Ang bawat hakbang ng kambal ay puno ng panginginig. Ang kanilang mga luha ay nag-iiwan ng guhit sa kanilang maruruming pisngi. Ang puso ni Amihan ay tila sasabog sa tindi ng awa. Nais niyang sumigaw, nais niyang takbuhin ang mga bata. Ngunit alam niyang isang maling galaw lang ay pare-pareho silang mawawalan ng buhay. Habang sumisilip si Amihan sa likod ng isang tumpok ng mga sirang gulong, isang mabigat na hakbang ang narinig niya sa kanyang likuran. Isang anino ang dahan-dahang lumalapit at sa tindi ng takot, aksidenteng nasagi ni Amihan ang isang plastik na botelya na lumikha ng kaluskos sa gitna ng katahimikan. Napatigil ang gwardiya at dahan-dahang itinuon ang kanyang flashlight sa kinaroroonan ni Amihan. Ang tibok ng puso ng dalaga ay tila tambol na nagbababala ng kamatayan. Ang kanyang hininga ay pinigil niya hanggang sa maramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya maabutan ng liwanag, isang tuyo at kulubot na kamay ang humila sa kanya patungo sa isang madilim na sulok. Isang matandang babae na may puting buhok at malabong mga mata ang sumalubong sa kanya. Ito si Lola Esme. Bagamat hindi na nakakakita ang kanyang mga mata, ang kanyang pandinig ay kasing talas ng isang agila. Inilagay ng matanda ang kanyang daliri sa kanyang mga labi, isang senyas na manahimik. "Huwag kang matakot, anak," bulong ni Lola Esme sa boses na tila kalansing ng tuyong dahon. "Amoy ng pawis, luha at katapatan ang dala mo. Hindi ka kabilang sa mga demonyong yan." Mula sa maliit na siwang ng barong-barong ni Lola Esme, nakita ni Amihan kung paanong ang pinuno ng sindikato ay kumuha ng cellphone. Ang boses na lumabas mula sa kabilang linya ay hindi pwedeng ipagkamali. Ito ang malamyos, ngunit nakakalason na boses ni Talasa. "Nandyan na ba ang mga produkto?" tanong ni Talasa. Ang boses niya ay walang bahid ng emosyon. Tila ang pinag-uusapan ay mga gamit lamang at hindi mga bata. "Siguraduhin niyo na walang maiiwang bakas. Kapag natapos na ang seremonya ng kasal ko kay Rafael bukas, wala na dapat silang pagbabalikan pa." Narinig ni Amihan ang bawat salita, bawat plano ng pagtatapos sa buhay ng mga bata. Ang kanyang mga kamao ay nagigting, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, hanggang sa maramdaman niya ang init ng kanyang sariling dugo. Ang plano ni Talasa ay hindi lamang paglayo sa mga bata. Ito ay ang ganap na pagpawis sa kanilang hininga sa oras na makuha na niya ang lahat ng kayamanan ng mga Valderrama. "Opo, ma'am," sagot ng lalaki habang nakatitig sa umiiyak na si Alon. "Tapusin na natin ang lahat ngayong gabi." Ang mga salitang yon ay tila isang hatol na nagpalamig sa buong pagkatao ni Amihan. Napatingin siya kay Lola Esme at sa gitna ng kadiliman ng eskinita, nakita niya ang isang maliit na pag-asa sa mga mata ng matanda. Ngunit sapat ba ang tulong ng isang bulag na matanda laban sa isang hukbo ng mga kriminal na handang pumatay para sa pera? Pinatay niya si Isabel, Amihan. Pinlano yon ng babaeng may pusong bato. Ang mga salitang lumabas sa tuyot na labi ni Lola Esme ay tila mga lason na dahan-dahang pumatay sa katahimikan ng maliit na barong-barong. Sa gitna ng dilim, kung saan ang tanging liwanag ay ang munting upos ng kandila, naramdaman ni Amihan ang paghinto ng kanyang mundo. Ang asawa ni Rafael, ang tunay na ina ng kambal, ay hindi biktima ng tadhana. Siya ay biktima ng isang ganid na ambisyon. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang nakikinig sa kwento ng matanda. Tila bumalik ang gunita ni Lola Esme sa gabing iyon sa mansyon. Ang gabi kung kailan nakita niya si Talasa na may hawak na matalim na plais sa ilalim ng sasakyan ni Isabel. Ang tunog ng pagkakaputol ng mga kable ng preno ay tila paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang lihim na 12 taon niyang dinala dahil sa takot sa sariling buhay. Sa bawat salitang binibitawan ni Lola Esme,
Ang dibdib ni Amihan ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot at ang bawat hininga niya ay naging mabigat. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya mula kay Talasa. Paano nagagawang matulog ng mahimbing ng isang tao pagkatapos pumatay ng isang ina at itakwil ang kanyang mga anak? Kailangan natin ng ebidensya, Lola. Hindi pwedeng manatiling lihim ito. Bulong ni Amihan, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon sa gitna ng pighati. Kinuha ni Amihan ang isang maliit at murang recorder na binili niya sa tabi ng kalsada gamit ang huling barya sa kanyang bulsa. Alam niyang kailangan niyang makalapit sa pinuno ng sindikato na kasalukuyang naglalasing sa kabilang kwarto ng abandonadong gusali. Dahan-dahan siyang gumapang sa gitna ng mga tambak na basura. Ang bawat galaw niya ay tila nakikipagpatintero sa kamatayan. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay naging gabay niya sa madilim na pasilyo. Mula sa isang maliit na butas sa dingding, narinig niya ang boses ng lalaki. Huwag kang mag-alala, Talasa. Pagkaalis ng barko bukas ng madaling araw, wala nang makakakita sa dalawang batang yon. Sabi mo nga, parang kable lang ng preno ang buhay nila. Madaling putulin. Ang tunog ng paghalakhak ng lalaki ay tila isang kumpas ng kidlat sa pandinig ni Amihan. Pinindot niya ang maliit na butones ng recorder, tila bawat segundo ng pag-ikot nito ay ang kanyang tanging pag-asa. Ang kanyang pawis ay malamig na dumadaloy sa kanyang noo, at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila nais nitong kumawala sa kanyang tadyang. Sa kabilang dulo ng bodega, nakita niya sina Luntian at Alon. Nakatali ang kanilang mga kamay ng magaspang na lubid. Ang kanilang mga bibig ay may busal na tela. Ngunit sa gitna ng kanilang pighati, nakita ni Alon ang anino ni Amihan. Sa halip na sumigaw, ginamit ng bata ang kanilang lihim na sign language na itinuro ni Amihan sa mansyon. Itinaas niya ang kanyang maliit na daliri at dahan-dahang iginalaw ito. Isang senyas na nagsasabing, "Nanay, nandito kami." Ang sandaling iyon ay tila isang gintong sinag ng araw sa gitna ng impyerno. Napaluha si Amihan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katatagan ng batang hindi pa man nakakatuntong sa tamang edad, ay mulat na sa bagsik ng mundo. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag. Isang malakas na putok, ang maling-awngaw sa buong gusali, ang tunog ng pagtama ng bala sa isang bakal na bariles. Ang lahat ay tila huminto sa paggalaw. Sino ang nariyan? Sigaw ng pinuno ng sindikato. Habang hawak ang kanyang baril, ang liwanag ng kanyang flashlight ay mabilis na tumama sa kinaroroonan ni Amihan. Napako si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang recorder ay hawak pa rin niya ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang tanging ebidensya na magpapabagsak kay Talasa at magliligtas sa kambal. Ngunit paano siya makakatakas sa gitna ng mga armadong lalaki kung ang tanging labasan ay nahaharangan na ng kamay? Huwag kang gagalaw o magiging bangkay ka bago pa sumikat ang araw. Ang boses ng lalaki ay tila kalansing ng malamig na bakal sa pandinig ni Amihan. Nakatutok ang dulo ng baril sa kanyang noo. Ang amoy ng pulbura ay humahalo sa malansang simoy ng estero. Sa mga sandaling iyon, ang recorder na hawak niya sa kanyang dibdib ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ito ang tanging piraso ng katotohanan na magpapabagsak sa reyna ng kasamaan. Ngunit ito rin ang tila magiging mitya ng kanyang huling hininga. Napatingin si Amihan sa kambal. Sina Luntian at Alon ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay dilat sa tindi ng takot na hindi na kayang ilabas ng mga luha. Ang panginginig ng kanilang maliliit na balikat ay tila isang palasong tumatarak sa puso ni Amihan. Sa gitna ng bingit ng kamatayan, hindi ang sariling buhay ang inaalala ng dalaga, kundi ang kinabukasan ng mga batang itinuring na niyang sariling anak. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla
habang ang bawat hininga niya ay puno ng panalangin sa may kapal. Maawa kayo sa mga bata. Wala silang kinalaman dito. Pakiusap ni Amihan. Ang kanyang boses ay basag, ngunit may lalim ng determinasyon. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Dahilan upang malasahan niya ang pait ng sariling dugo sa kanyang labi. Ang dami mong satsat. Akin na yang hawak mo. Sigaw ng lalaki habang pilit na inaagaw ang recorder. Ngunit bago pa man mangyari ang lahat, isang malakas na dagundong ng mga paputok ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng gusali. Ang ingay ay tila sunod-sunod na pagsabog na yumanig sa mga luma at marupok na dingding. Ito ang hudyat na hinihintay ni Lola Esme. Ang mga kapitbahay sa eskinita, ang mga tindero ng balut, ang mga tsuper ng deep, at ang mga inang naglalaba sa tabi ng kalsada ay nagkaisa upang gumawa ng kaguluhan. Ang bayanihan ay hindi lamang para sa paglilipat ng bahay. Ito rin ay para sa pagprotekta sa isang kababayang inaapi. Sa gitna ng usok at kalituhan, mabilis na kumilos si Amihan. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, sinipa niya ang binti ng lalaki at mabilis na kinalas ang pagkakatali sa mga bata. Takbo! Huwag kayong lilingon! Sigaw niya habang hila-hila ang dalawang maliit na kamay. Ang pagtakas nila sa makikitid na eskinita ng tondo ay tila isang bangungot na walang katapusan. Ang bawat hakbang ni Amihan sa madulas na putikan ay puno ng hapdi. Ang bawat kanto ay tila isang bitag na handang tumiklop. Naririnig niya ang mga mabibigat na hakbang ng mga lalaking humahabol sa kanila. Ang kanilang mga sigaw ay humahalo sa ingay ng lungsod. Ang bawat paghinga ni Naluntian at Alon ay mabigat at puno ng hirap. Ang kanilang maliliit na baga ay tila nagnininga sa tindi ng pagod. Nang makarating sila sa isang mataong kalsada, isang pader ng mga tao ang dahan-dahang humarang sa mga humahabol sa kanila. Ang mga tambay sa kanto ay tila hindi nakakakita. Ang mga tindera ay sadyang ibinalandra ang kanilang mga kariton upang harangan ng daan. Sa gitna ng karalitaan, ang malasakit sa kapwa ang naging pinakamalakas na kalasag ni Amihan. Ang mga taong walang-wala ay siyang nagbigay sa kanya ng lahat ng proteksyong kailangan niya sa mga sandaling iyon. Nakarating sila sa isang lumang simbahan sa dulo ng kalsada. Ang amoy ng insenso at ang katahimikan sa loob ay tila isang yakap mula sa langit. Doon, sa ilalim ng paanan ng mahal na birhen, naupo si Amihan kasama ang dalawang bata. Ang kanyang mga paa ay duguan, ang kanyang damit ay punit-punit, ngunit hawak pa rin niya ang recorder, ang kanilang tanging pag-asa. Ligtas na tayo! Nandito na tayo sa bahay ng Diyos! Bulong ni Amihan habang niyayakap ang kambal. Ramdam niya ang init ng kanilang mga luha sa kanyang balikat, isang pagpapatunay na sila ay buhay pa. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay muling nabasag nang mapatingin si Amihan sa isang maliit na telebisyon sa loob ng silid ng parokya. Isang balita ang kasalukuyang ipinapalabas. Ang mga imahe ng marangyang dekorasyon at mga bulaklak ay pumuno sa screen. Ngayong gabi na ang inaabangang Wedding of the Year ni na Rafael Valderrama at ng napakagandang si Thalassa. Anunsyo ng reporter. Isang pag-iisang dibdib na magaganap sa gitna ng matinding seguridad sa mansyon ng mga Valderrama. Nanlamig ang buong pagkatao ni Amihan. Ang oras ay hindi na niya kakampi. Sa loob ng ilang oras, habang siya ay nagtatago sa Maynila, ang demonyong si Thalassa ay tuluyan ng magiging reyna ng tahanang kanyang sinira. Paano sila makakabalik sa Highlands bago mahuli ang lahat? At sa tindi ng seguridad na binanggit, magagawa kaya ng isang hamak na yaya na pasukin ang kuta ng kasamaan upang ihayag ang katotohanan? Kahit huling hininga ko na ang maging kabayaran, hindi ko hahayaang magwagi ang demonyong pumatay sa inyong ina. Ang bulong na yon ni Amihan ay tila isang banal na panunumpa sa harap ng altar. Sa loob ng luma at tahimik na simbahan,
Ang bawat salita niya ay may bigat ng 1,000 baha. Nakatingin siya sa kambal, sinaluntian at alon na ngayon ay himbing na sa pagtulog sa isang mahabang upuang kahoy. Ang kanilang mga mukha ay payapa sa kabila ng dumi at galos. Ang recorder na hawak niya ay tila nagnininga sa kanyang palad, isang munting kasangkapan na siyang tanging susi sa pagbuwag sa kuta ng kasinungalingan ni Talasa. Ngunit ang Maynila ay malayo sa Highlands at ang oras ay tila isang buhangin na mabilis na nauubos sa kanyang mga daliri. Lumabas si Amihan sa bakuran ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang paraan upang makabalik sa itaas ng bundok. Ang gabi ay malalim na at ang kalsada ay tila isang ilog ng mga sasakyang walang pakialam sa kanyang pighati. Sa gitna ng desperasyon, nakita niya ang isang dambuhalang truck na puno ng mga sako ng bigas. Ang driver ay abala sa pag-aayos ng gulong. Ang amoy ng krudo at ang init mula sa makina ay humalo sa malamig na hangin ng gabi. "Kuya, parang awa niyo na po. Dalhin niyo po kami sa Highlands." Pagsusumamo ni Amihan, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsusumamo. Ang buhay ng 2 bata ay nakasalalay sa pagdating namin doon bago sumikat ang araw. Sa simula ay nag-alinlangan ang driver, ngunit nang makita ang kalagayan ni Amihan at ng 2 bata, ang puso nito ay lumambot. Ang bayanihan ay muling nagpakita ng himala sa gitna ng lansangan. Isinakay sila sa likod ng truck, sa ibabaw ng mga sako ng bigas. Ang bawat lundag ng sasakyan sa baku-bakong daan ay tila isang paalala ng hirap na kanilang pinagdaanan. Ang lamig ng madaling araw ay nanunuot sa kanilang mga buto, habang ang truck ay dahan-dahang umaakyat sa palikulikong daan patungo sa mansyon. Habang papalapit sila, nakita ni Amihan ang malalayong ilaw ng mansyon ng mga Valderrama. Mula sa malayo ang gusali ay tila isang bituin na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ngunit para sa kanya, ito ay isang palasyo ng mga lihim at kamatayan. Ang bawat metrong inilalapit nila ay tila isang hakbang patungo sa isang malaking labanan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Sa loob ng mansyon, ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting rosas at mamahaling tela. Ang amoy ng mga bulaklak ay kasing bango ng tagumpay para kay Talasa. Nakaharap siya sa salamin, suot ang isang bilong kasing puti ng mga ulap. Ngunit ang kanyang puso ay kasing itim ng uling. Sa kabilang kwarto, si Rafael ay tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay walang buhay. Ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa isang kawalan. Hawak niya ang isang maliit na kahon ng pilus. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinitignan ang portrait ng kanyang yumaong asawa. May isang bahagi ng kanyang pagkatao na sumisigaw. Isang bahagi na nagsasabing may mali sa gabing ito. Nang tumigil ang truck sa isang kanto malapit sa gate ng mansyon, mabilis na bumaba si Amihan kasama ang kambal. Ang kanilang anyo ay isang matinding kabalintunaan sa marangyang okasyon. Si Amihan ay punit-punit ang damit. Ang kanyang mukha ay may bakas ng putik at tuyong dugo, habang ang kambal ay marungis at nakayapak. Ngunit sa likod ng kanilang panlabas na anyo, ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa katotohanan. "Huwag kayong bibitiw sa akin, mga anak," bulong ni Amihan habang papalapit sila sa malaking gate na binabantayan ng mga armadong lalaki. Ang mga gwardiya na dati ay tumapon sa kanya sa ulan ay naroon pa rin. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng bakal. "Saan kayo pupunta? Bawal ang mga pulubi rito." Sigaw ng isang gwardiya habang itinataboy sila gamit ang kanyang baril. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay tila isang babala ng kamatayan. Ngunit hindi natinag si Amihan. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi. "Hindi ako pulubi. Ako si Amihan, ang yaya ng mga batang ito na inakala ninyong patay na."
At narito ako upang bawiin ang karangalan ng pamilyang Valderrama. Sa mga sandaling iyon, ang pintuan ng mansyon ay bumukas at lumabas ang tunog ng masayang musika ng kasal. Ang seremonya ay nagsisimula na. Isang matinding kaba ang bumalot kay Amihan nang makita ang dahan-dahang paglalakad ni Thalassa patungo sa altar kung saan naghihintay si Rafael. Kung hindi siya makakapasok sa loob ng susunod na 5 minuto, ang katotohanan ay habambuhay nang mababaon sa limot kasama ang kanyang hininga. Paano malalampasan ni Amihan ang mga gwardyang handang pumatay para sa kanilang amo? At ano ang nakatagong lihim sa loob ng maliit na kahon na hawak ni Rafael na maaaring magpabago sa lahat? Ang gabi ay puno ng panganib. At ang bawat hakbang ni Amihan ay tila isang pagsulong sa gitna ng isang bitag na handa ng sumara. Tumigil ang musika, tumigil ang mundo, at tila pati ang pagtibok ng puso ng mga naroroon ay naglaho ng bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Ang nakabibinging katahimikan ay binalot ang buong bulwagan. Sa gitna ng mga nagagandahang bisitang nakasuot ng seda at brilyante, nakatayo ang isang babaeng tila galing sa hukay. Si Amihan, na ang damit ay basahan na lamang sa paningin ng marami, ay may hawak na 2 maliliit na kamay, sinaluntian at alon, na marungis, payat, at may mga bakas ng tuyong putik sa kanilang mga binti, ay nakatayo sa tabi niya, buhay na ebidensya ng isang krimeng hindi na kayang itago ng kahit anong marangyang tabing. Nanlaki ang mga mata ni Thalassa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng kanyang bilong suot. Ngunit sa isang iglap, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na bagsik. "You, magnanakaw! How dare you show your face here after what you did?" Sigaw ni Thalassa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. "Security! Ilabas niyo ang babaeng ito. Ninakaw niya ang mga anak ni Rafael at ngayon ay nagagawa niya pang magpakita rito." Dahan-dahang humakbang pasulong si Amihan. Ang bawat dait ng kanyang tsinelas sa makintab na sahig ay tila isang hatol na papalapit. Hindi siya natinag sa mga gwardiyang mabilis na lumapit. Itinaas niya ang maliit na recorder. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit dito, tila ito ang kanyang huling sandata. "Hindi ako magnanakaw, Thalassa. Ikaw ang nagnakaw ng buhay ni Isabel at ikaw ang nagnakaw ng pagkabata ng mga anak ni Rafael." Ang boses ni Amihan ay kalmado ngunit may talim na kasing itim ng gabi. Pinindot niya ang butones. Ang boses na lumabas mula sa maliit na kagamitan ay kasing linaw ng kristal. Ang malamig at walang pusong boses ni Thalassa na umaamin sa pagputok ng kable ng preno ni Isabel at ang utos na ibenta ang kambal sa mga sindikato sa Maynila. Ang bawat salitang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng mansyon ay tila mga sampal sa mukha ng bawat taong naroroon. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng kilabot at pandidiri. Napatingin si Amihan kay Rafael. Ang lalaki ay tila nagigising mula sa isang mahabang bangungot. Ang laso ng mga gamot sa kanyang katawan ay tila natalo ng bugso ng emosyon nang makita ang kalagayan ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagkaroon ng kislap ng pagkilala. Isang kislap na puno ng hapdi at pagsisisi. Dahan-dahang lumapit ang kambal sa kanilang ama. Si Luntian, na dati ay hindi makapagsalita, ay itinaas ang kanyang maliit na kamay at itinuro si Thalassa. "Siya ang halimaw, Papa. Siya ang nananakit sa amin sa dilim." Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Rafael. Ang lahat ng pagmamanipula ni Thalassa ay gumuho sa isang sandali. Nakita ni Rafael ang mga pasa, ang dumi sa kuko ng kanyang mga anak, at ang matinding takot sa kanilang mga mata na siya mismo ang nagpahintulot na mangyari dahil sa kanyang pagkabulag. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, hindi si Thalassa ang hinarap ni Rafael. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga mamahaling pantalon
ay nadumihan ng putik mula sa paa ni Luntian at Alon. Yumuko siya ng malalim. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sahig, humahalo sa dumi na dala ng kanyang mga anak mula sa impyerno ng Maynila. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa tindi ng hikbi, isang ama na sa wakas ay natagpuan ang kanyang nawalang kaluluwa. Ngunit si Thalassa ay hindi susuko ng walang laban. Sa tindi ng kanyang emosyon at kahihiyan, mabilis na dinampot ng babae ang isang bagay mula sa mesa ng mga dekorasyon. Itinaas niya ito sa harap niya, tila desperadong sinusubukang pigilan ang sino mang lumapit. "Huwag kayong lalapit! Kung ipagpapatuloy ninyo ito, wala kayong mapapala sa akin." Sigaw niya, nanginginig ang boses at halatang wala na sa sarili. Agad na napatigil ang lahat. Sa loob ng mansyon, tila biglang bumigat ang hangin, at ang bawat isa ay nanatiling nakatayo sa katahimikan. Nakatayo si Amihan sa pagitan ng kambal, at nang nagwawalang si Thalassa, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ramdam niya ang panganib na nakabitin sa hangin, isang maling galaw, at may dugong dadanak sa gabing dapat ay pagdiriwang. Sino ang tunay na nagbigay ng mga gamot na pampatulog kay Rafael gabi-gabi na hindi alam ni Thalassa? At mayroon pa bang ibang lihim na nakatago sa likod ng pagkatao ng reyna ng kasamaan na handang sumabog sa mga sandaling ito? Sa gitna ng tensyon, isang matalim na tingin ang ipinukol ni Thalassa kay Rafael, isang tingin na tila may huling alas na hindi pa nailalabas. "Bitawan mo ang kutsilyong yan, Thalassa. Hindi na mababago ng karahasan ang katotohanang nakaukit na sa isipan ng lahat ng naririto." Ang boses ni Amihan ay nanatiling kalmado, isang matinding kaibahan sa nanginginig na mga kamay at nanlilisik na mga mata ni Thalassa. Sa gitna ng marangyang bulwagan, ang lahat ay tila naging mga estatwa. Ang mga gwardyang dati ay sumusunod sa bawat kumpas ng daliri ni Thalassa ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalinlangan at takot na madamay sa darating na paghuhukom. Ang kapangyarihan ni Thalassa ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng malakas na alon ng katotohanan. "I did this for you, Rafael. I did this for us." Pagsusumamo ni Thalassa, ang kanyang boses ay pumitlag, puno ng desperasyon at kabaluan. Ang mga batang iyon, they were reminders of her. Hindi tayo magiging masaya hanggat nandyan sila. "I saved you from your own weakness." Tumingin si Rafael sa babaeng muntik na niyang pakasalan. Ang pag-ibig na dati ay bumubulag sa kanya ay napalitan ng isang malalim at madilim na puot. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kutsilyong hawak ni Thalassa, ngunit wala na siyang takot. Ang lason sa kanyang katawan ay tila tuluyan ng nahugasan ng kanyang mga luha para sa kanyang mga anak. "You didn't save me, Thalassa. You destroyed me." Ang boses ni Rafael ay galing sa kailaliman ng kanyang pagkatao, mababa at puno ng panganib. "Pinatay mo ang asawa ko, pinahirapan mo ang mga anak ko, at ngayon, maging ang huling piraso ng aking dangal ay kinuha mo rin." Dahan-dahang lumapit ang mga pulis, ang mismong mga opisyal na sinuhulan ni Thalassa noon upang dakpin si Amihan. Ngunit sa harap ng napakaraming saksi at ng matibay na ebidensyang narinig ng lahat, wala na silang pagpipilian, kundi gawin ang kanilang tungkulin. Ang tunog ng mga bakal na posas na inihahanda ay tila isang kampana ng kamatayan para sa ambisyon ni Thalassa. "Huwag kayong lalapit!" sigaw ni Thalassa. Ang kutsilyo ay dahan-dahang dumidikit sa kanyang sariling balat. Ngunit sa isang iglap, bago pa man niya maituloy ang anumang balak, mabilis siyang nadisarmahan ng mga pulis. Ang tunog ng kutsilyong bumagsak sa makintab na sahig ay tila ang huling tuldok sa kanyang malupit na pamumuno sa mansyon. Habang kinakaladkad si Thalassa palabas ng mansyon, ang kanyang mga sigaw ng pagmumura at panunumbat ay umalingaw-ngaw sa buong Highlands. Hinahamak niya ang lahat. Isinusumpa ang kahirapan ni Amihan
at ang kahinaan ni Rafael, ngunit walang sino man ang lumingon. Ang kanyang pagbagsak ay kasing ingay ng kanyang pag-akyat, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang kamay na handang sumalo sa kanya. Nabalot ng isang kakaibang katahimikan ang mansyon. Ang mga bisita ay dahan-dahang nagsialis, dala ang isang kwentong hindi nila kailanman malilimutan. Si Rafael ay muling lumapit kina Luntian at Alon. Ang kanyang mga bisig ay handa, nang yakapin ang kanyang mga anak, nang walang alinlangan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, napansin niya si Amihan. Ang dalaga ay nakatayo sa isang sulok, dahan-dahang inaayos ang kanyang gusot na damit. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng kapayapaan. Tapos na ang kanyang misyon, na iligtas na niya ang mga batang itinuring niyang sarili niyang buhay. Amihan, huwag kang aalis. Pakiusap ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng mga bata. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Posisyon, kayamanan, kahit ano. Manatili ka lang dito. Tumingin si Amihan kay Rafael, pagkatapos sa isa kambal na ngayon ay nakakapit sa binti ng kanilang ama. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya ang bigat ng alok ni Rafael, ngunit alam din niya ang bigat ng kanyang sariling dangal. Ang mansyong ito ay puno ng mga alaala ng sakit, at ang bawat sulok nito ay nagpapaalala sa kanya ng kawalang tiwala na ipinakita ni Rafael nung siya ay nangangailangan. Sir Rafael, ang pag-ibig at pagkalinga ko sa mga bata ay hindi nababayaran ng kahit anong halaga. Mahinahong sagot ni Amihan. Narito ako para iligtas sila, hindi para maging bahagi ng kayamanang ito. Tapos na ang trabaho ko rito. Oras na para matutunan ninyong maging tunay na ama sa kanila nang walang ibang umaalalay. Inimpake ni Amihan ang kanyang luma at kupas na bayong. Ang bawat gamit na inilalagay niya ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Nang lalakad na siya palabas ng malaking pinto, ang huling nakita niya ay ang portrait ni Isabel na tila nakangiti sa kanya at ang dalawang bata na kumakaway ng may luhang puno ng pasasalamat. Tapos na ang trabaho ko rito, Sir Rafael. Ang kanyang huling salita na tila isang hangin na nagdadala ng bagong simula. Habang naglalakad si Amihan palayo sa mansyon ng mga Valderrama, sa ilalim ng malamig na madaling araw, ramdam niya ang bigat ng kanyang bag, ngunit ang kanyang puso ay magaan. Mayroon pa kayang pagkakataon na ang kanilang mga landas ay muling magtagpo sa ilalim ng mas masayang pagkakataon, o ito na nga ba ang huling kabanata ng isang yaya na nagturo sa isang ama kung paano magmahal ng tunay? Hindi nabibili ng salapi ang dangal ng isang taong ang tanging yaman ay ang kanyang malinis na konsensya. Ang mga salitang ito ni Amihan ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa desperadong pakiusap ni Rafael sa loob ng malawak na sala. Hawak ni Rafael ang isang piraso ng checking, may halagang sapat na upang baguhin ang takbo ng buhay ni Amihan at ng kanyang pamilya sa probinsya. Ngunit para sa dalaga, ang mga numerong nakasulat doon ay tila mga mantsa lamang na dudungis sa wagas na pagmamahal na ibinigay niya sa kambal. Ang bawat sentimo ay tila paalala ng sakit, ng pagdududa, at ng kawalang tiwala na ipinaranas sa kanya sa loob ng mansyong ito. Dahan-dahang itinulak ni Amihan ang kamay ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag at puno ng dignidad. Sir Rafael, hindi po ako nagpunta rito para sa inyong yaman. Narito ako dahil kailangan ako ng mga bata. At ngayong ligtas na sila, wala na po akong dahilan para manatili pa. Ramdam ni Amihan ang pait sa kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang mukha ni Rafael. Nakikita niya ang hapis, ang pagsisisi at ang tindi ng pagnanais nitong bumawi. Ngunit alam ni Amihan na ang paghilom ay hindi nakukuha sa mabilisang paraan. Ang sugat na likha ng kawalang tiwala ay hindi agad naghihilom
dahil lamang sa isang piraso ng papel. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin, marupok, ngunit handang lumipad patungo sa bagong simula. Isang matinding hikbi ang bumasag sa katahimikan. Sina Luntian at Alon ay mabilis na tumakbo patungo kay Amihan at yumakap sa kanyang mga binti. Ang kanilang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kupas na saya. Tila natatakot na sa oras na bumitaw sila ay muli silang lalamunin ng dilim. Nanay, huwag po. Dito ka lang. Pagsusumamo ni Alon, ang kanyang boses ay basag at puno ng luhang dumadaloy sa kanyang marungis na pisngi. Lumuhod si Amihan upang mapantayan ang taas ng mga bata. Hinawakan niya ang kanilang mga mukha, pinunasan ang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. Ang sandaling ito ay tila isang gintong oras kung saan ang lahat ng sakit ng nakaraan ay panandali ang naglaho. Makinig kayo sa akin, Luntian Alon. Hindi na kayo sasaktan ng sinuman. Ang inyong Papa Rafael ay narito na para protektahan kayo. Siya ang inyong kalasag ngayon. Tumingin si Amihan kay Rafael, isang senyas na nagsasabing ito na ang pagkakataon ng lalaki upang patunayan ang kanyang sarili. Tumango si Rafael, ang kanyang mga luha ay muling pumatak habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang mga anak. Pangako, Amihan, magiging tunay akong ama sa kanila. Magpapagamot ako, aayusin ko ang lahat. Hinding-hindi ko nahahayaang may mangyaring masama sa kanila. Sa gitna ng pighati ng pamamaalam, may isang maliit na bagay na kinuha si Luntian mula sa kanyang bulsa. Isang piraso ng gusot na papel na may guhit ng 4 na tao sa ilalim ng isang malaking araw. Sina Rafael, ang kambal, at si Amihan na nasa gitna nila, nakangiti at may hawak na bulaklak. Para sa iyo, nanay, bulong ng bata. Ito ang golden moment na habambuhay na dadalhin ni Amihan. Ang munting guhit na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng brilyante ni Thalassa. Tiniklop niya ito ng maingat at inilagay sa malapit sa kanyang puso. Sa bawat pintig ng kanyang dibdib, mararamdaman niya ang init ng pagmamahal ng 2 batang binigyan niya ng bagong buhay. Bitbit ang kanyang luma at kupas na bayong. Dahan-dahang tumayo si Amihan. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila may kasamang bigat, ngunit may kasama ring gaan ng loob. Ang mansyon ng mga Valderrama ay dahan-dahang lumiliit sa kanyang paningin habang binabaybay niya ang mahabang driveway. Ang amoy ng mga pino at ang lamig ng hamog sa Highlands ay tila nagpapaalam din sa kanya. Nakarating siya sa kanto kung saan humihinto ang bus patungo sa probinsya. Ang ugong ng makina ng sasakyan sa malayo ay tila isang paanyaya ng kalayaan. Nang sumakay siya sa bus, naupo siya sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang bag. Yakap-yakap ang maliit na guhit ng kambal. Habang umaandar ang bus, nakita ni Amihan mula sa bintana ang 3 figurang nakatayo sa may gate. Si Rafael na karga si Alon at si Luntian na walang sawang kumakaway. Ang kanilang mga anino ay unti-unting naglalaho sa makapal na hamog ng madaling araw hanggang sa maging bahagi na lamang sila ng kanyang gunita. Sa loob ng bus, ipinikit ni Amihan ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang pagod ng nakaraang mga linggo, ang bawat hapdi ng sampal, ang bawat takot sa eskinita ng Maynila. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagong pag-asa. Babalik siya sa kanyang ina. Tatapusin niya ang kanyang pag-aaral gamit ang kanyang sariling pawis at dangal. Ang kanyang paglalakbay bilang isang yaya ay natapos na. Ngunit ang kanyang paglalakbay bilang isang babaeng may paninindigan ay nagsisimula pa lamang. Mayroon pa kayang pagkakataon na sa susunod na pagtatagpo ng kanilang mga landas, wala na ang mga rehas ng bodega at ang laso ng mga gamot? Sa ilalim ng nagbabadyang sikat ng araw sa abot-tanaw, ang bus ay patuloy na bumabagtas sa palikulikong daan. Dala ang isang babaeng napatunayan na ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay hindi ang pera,
kundi ang wagas na pagkalinga ng isang pusong handang magsakripisyo. Lumipas ang 2 taon na tila mga alon sa pampang. Marahan, may dalang hapdi sa simula, ngunit unti-unting nag-iiwan ng kapayapaan sa bawat paghampas. Sa isang maliit na baryo sa gitna ng luntiang bukirin, kung saan ang amoy ng bagong aning palay ay humahalimuyak sa hangin, isang bagong buhay ang naitanim. Si Amihan ay hindi na ang yaya na yuyuko-yuko sa takot. Siya ay isa na ngayong ganap na guro sa kanilang maliit na pampublikong paaralan. Ang kanyang suot na uniforme ay kasing puti ng kanyang dangal at ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwa sa bawat leksyon na kanyang itinuturo sa mga bata sa probinsya. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagiging kulay kahel sa abot tanaw, ang katahimikan ng paaralan ay nabasag ng tunog ng gulong ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kawayang bakod. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng mabigat na sasakyan ay nagpalingon kay Amihan. Mula sa loob ng makintab na itim na sasakyan, 2 figura ang mabilis na bumaba. "Nanay Amihan! Nanay Amihan!" Ang sigaw na yon ay tila isang himig mula sa langit na nagpatigil sa pagtibok ng mundo ni Amihan. Sina Luntian at Alon, na ngayon ay matatangkad na, malulusog, at may mga pisnging kasing pula ng mansanas, ay mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Ang tunog ng kanilang mga tsinelas sa lupang kalsada ay tila musika sa pandinig ng dalaga. Walang alinlangan silang yumakap sa kanyang baywang. Ang kanilang mga tawa ay puno ng buhay, malayo sa mga hikbi at panginginig na naranasan nila sa madilim na bodega noon. "Nanay, tignan mo po ang medalya ko sa math," sabi ni Papa. Dahil daw ito sa mga kwento mo noon, masayang pagmamalaki ni Luntian habang ipinapakita ang kumikinang na ginto sa kanyang leeg. Sumunod na bumaba si Rafael. Wala na ang maputla at walang buhay na lalaking kontrolado ng lason at panlilinlang. Ang kanyang tindig ay matuwid, ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng katapatan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang paggalang. Nang makatapat siya kay Amihan, hindi siya nag-alok ng yaman o posisyon. Sa halip, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sombrero at yumuko ng bahagya. "Amihan, kumusta ka na?" Ang boses ni Rafael ay malumanay. May dalang haplos ng pagsisisi, ngunit may kasama na ring pag-asa. "2 taon ko itong pinaghandaan. Ang maging karapat-dapat na muling tumayo sa harap mo, hindi bilang iyong amo, kundi bilang isang ama na natutong magmahal dahil sa iyong halimbawa." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Amihan ang huling piraso ng pait na natutunaw sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi pala isang biglaang pangyayari. Ito ay isang mahabang paglalakbay na sa wakas ay nakarating na sa kanyang hantungan. Nakita niya sa mga mata ni Rafael ang tunay na pagbabago, ang pagsisikap nitong ayusin ang bawat pagkakamali at ang pagiging kalasag ng kanyang mga anak. "Maayos na ang lahat, Rafael," mahinahong sagot ni Amihan. Ang kanyang nangiti ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Ang makita ang kambal na ganito kasaya, iyon lamang ang tanging hiling ko. Naupo sila sa ilalim ng isang malabay na puno ng mangga habang ang mga bata ay naglalaro sa malawak na bukid. Ang tunog ng tawanan ng kambal ay humahalo sa huni ng mga ibon na pabalik na sa kanilang mga pugad. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga nagdaang taon, kung paanong ang mansyon ay puno na ngayon ng liwanag at mga guhit ng mga bata sa bawat dingding, at kung paanong si Amihan ay nahanap ang kanyang tunay na bokasyon sa pagtuturo. Walang mga bonggang pangako ng kasal, walang mga brilyanteng ipinagmamayabang. Ang namuo sa pagitan nina Amihan at Rafael sa hapon na yon ay isang mas malalim na uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na nagsisimula sa paggalang, pagpapatawad, at pagkilala sa halaga ng bawat isa. Ang bawat sandali ng kanilang pagtititigan ay may dalang kilig na hindi galing sa na-fantasize na lason, kundi sa katotohanan ng 2 kaluluwang
parehong naghilo mula sa sugat ng nakaraan. Pwede ba kaming manatili rito ng ilang araw? Gusto raw matuto ng kambal kung paano magtanim ng palay sa bukid ni nanay. Tanong ni Rafael na may bahid ng pagkapahiya. Natawa ng mahina si Amihan. Ang tunog ng kanyang tawa ay kasing linaw ng tubig sa batis. Sige, pero kailangang gumising ng maaga. Walang si Rafael dito. Magsasaka lang tayo. Habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog, nag-iwan ito ng isang maliwanag na pangako ng bukas. Natutunan ni Amihan na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng mga pusong handang tumaya, magsakripisyo at higit sa lahat, ang maniwala sa kapangyarihan ng pagbabago. Ang bawat sugat ay naging bahagi na lamang ng kanilang kwento. Isang kwento ng tagumpay laban sa dilim, ng katarungang hindi kailangan ng dahas, at ng pag-ibig na kasing tatag ng mga bundok sa highlands at kasing lawak ng mga bukirin sa probinsya. Ang kasaysayan ng Yaya at ng pamilya Valderrama ay hindi nagtapos sa isang pamamaalam, kundi sa isang bagong simula sa ilalim ng maliwanag na sikat ng buwan. Ang kapayapaan ay hindi na lamang isang pangarap, ito na ang kanilang katotohanan. Sa wakas, ang bawat sugat ay naghilom na at ang bukas ay kasing liwanag na ng sumisikat na araw sa gitna ng bukirin. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig. Hanggang sa huling sandali ng kwentong ito, Nina Amihan, Rafael, at ng kambal na nahanap ang kanilang tunay na tahanan habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kanilang pighati, lalo na ang mga sandaling kinaladkad si Amihan palabas ng mansyon sa gitna ng ulan habang humihiyaw sa takot ang mga bata, ay tila nadudurog din ang aking sariling puso. May mga gabi na napatitigil ako sa pag-akda, hindi dahil sa kawalan ng salita, kundi dahil sa tindi ng damdaming nais kong iparating sa inyo. Ang hapdi ng kawalang katarungan at ang tamis ng muling pagbangon. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong mukha ng sakripisyo at katatagan na madalas nating makita sa ating paligid. Sa mga taong pinipiling manatiling mabuti sa kabila ng bagsik ng mundo. At sa mga inang ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng kanilang sakripisyo. Naway nagsilbing isang munting ningas ang kwentong ito sa inyong mga puso. Isang paalala na ang bawat butil ng kabutihan na ating itinatanim, gaano man ito kaliit, ay parang butong hihintayin lamang ang tamang panahon upang mamulaklak at magbunga ng kapayapaan. Sa ating pagtatapos, nais kong iwanan sa inyo ang isang katanungan na hanggang ngayon ay naglalaro sa aking isipan. Sa inyong palagay, sapat na ba ang 2 taon ng pagsisisi para sa isang taong tulad ni Rafael upang mabura ang lahat ng sakit at pagkukulang sa nakaraan? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Amihan, kaya mo rin bang buksan ang iyong puso at patawarin ang taong naging mitya ng iyong matinding pagdurusa, alang-alang sa isang bagong simula? Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga saloobin at damdamin sa bahagi ng mga komento. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong mga puso at nagbigay ng kahit munting inspirasyon, huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe at ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na bumuo ng mga kwentong kapupulutan ng aral at pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng ating mga damdamin. Maraming salamat at naway palaging maghari ang pag-ibig sa inyong mga tahanan.